maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Marami, hindi naman lahat. Bahagi yun, no? Ang Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito ay isang pagkilala sa ipinahayag natin na napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Bahagi o ng mga salitang ito una ay winawasak na Jesus ang kaisipan na alin. Kasi pagkaunawa ay kapag mayaman ka rin sa langit, pupunta ka sa langit. No? Kasi yun yung kaisipan nila eh. No? Pinagpapala ka ngayon, automatic, pagpapalain ka rin sa langit. Kasi binibigyan ka ng biyaya ngayon. No? Bahagi mo na isa yun sa mga tinibag na Jesus na kaisipan ng lumang tipan. No? Bahagi ho na hindi sa dami ng kayamanan mo ang dahilan kung bakit pupunta ka sa langit. Kung tutuusin na, baliktad, no? Yung hindi yung dami ng kayamanan mo, ngunit dalhin yung dami ng ibinigay mo para sa Diyos at para sa kapwa. Kaya ka pupunta sa langit. Kasi yun yung bahagi ko, wala doon sa alin yung material wealth kung bakit ka pupunta sa langit. Sabi nga, kakaunti lamang ang pupunta sa langit, ano? Kasi iilan lamang ang mga itinuturing nating mga mayayaman, no? So kung babasihan natin yung porsyento ng pamantayan ng tao, kung sino yung mayaman, kakaunti lang, no? Yung talagang mga mayayaman, no? Kaysa sa mga mahihirap, no? Kaya hindi yun ang pamantayan para pumunta sa langit. At kung titingnan po natin, ano, yung pangalawang bahagi dito ay na ito ay maaring maging hadlang sa pagpunta sa langit. Ano? Yung ibinigay na halimbawa rito ay yung mas maigi pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. No? Doon kasi dati, ano, yung Jerusalem ay kung tawagin natin yun ay parang intramuros, ano, napapaligiran. Kaya mas malaki sa intramuros, ano, kasi nakita po naman natin, bagamat malaki na yung intramuros, ano, pero yung Jerusalem, katulad ng unang panahon, ang may mga city, ang mga city noon ay na papaikutan ng mga bakod, no? Kung tawagin natin ay mga walled city, no? So kaya po yung intramuros, ano, ay hindi yung bago yon, no? Yun ay bahagi na ng pagkilos sa kuntusin ay kahit na bago pa dumating si Jesus 2,000 years ago, no? So yun ang makita ko natin na isa roon ay sabi nga natin yan ay napapaligiran ng pader, kaya may mga gate, at ang isang gate doon ay yung tawagin nila ay Needles Eye Gate, no? Na kapag ikaw ay sakay sa kamelyo, no, ay kasi nung panahon na yun ay di yung sakay lamang sa kamelyo, kalimitan yung mga mayayaman, no, ay kapag may sakay pa doon na tao, lalong hindi na kakayanin, no?
So hindi ka makakapasok. Kinakailangan din bababa ka doon sa kamelyo, no? Kasi yung kasya lang talaga ay yung kamelyo, no? Kaya ang tawag doon ay the gate of the needle eye, no? So bahagi o yon. Kaya ibig sabihin doon sa lugar na yon, sa gate na yon, hindi pwedeng makapasok. Yun yung halimbawa na ibinigay, no? Kaya maaring yung pagmamahal sa kayamanan ay magiging dahilan pa para hindi makapasok sa kaharian ng langit, no? So isang aspeto. Pakipindot nung sound system. Pakibukas. Ang mga mayayaman ay automatic makapapasok sa kaharian ng Diyos, no? Pangalawa, ipinapamanik na maaring yung kayamanan ay kinakailangang alisin para higit na makapasok sa kaharian ng Diyos, no? So kaya kaakibat dito yung alin, yung kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, no? Sa higit na pagkilos para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pangatlo ay pahayag rin na kung saan na ang higit na kayamanan na huwag nating kalimutan ay alin, hindi ang kayamanan ng daigdig na ito, no? Sana magamit natin yung kayamanan ng daigdig na ito para sa kayamanan sa langit, no? Bahagi o yun, no? Kaya nga anong pagkilos para sa paghahari ng Diyos, no? Kaya mahalaga rin makita natin kung ang kayamanan na ito ay nagagamit natin para sa paghahari ng Diyos, no? Kasama na rin dito yung alin, yung pagiging mabuting katiwala, no? Hindi o masamang katiwaldas, no? Yung maayos sa pangalaga ng ating mga ari-arian, lalong-lalo na para higit na maging kapakinabangan ng bayan ng Diyos, no? Maging bayan ng Diyos, no? Kaya rin po maganda rin yung sa unang pagbasa, kasi sa unang pagbasa ay alin, ay nakita natin na alin, humingi ng sign si Gideon, no? Sino baga si Gideon, no? Siya isa sa mga, kung tawagin natin ay mga hukom na itinuturing ng mga Israelita, no? Na siyang nanguna sa mga Israelita, no? Anong panahon pagkatapos na makarating sila sa lupang pangako, no? So isa 'yun sa mga itinuturing natin mga hukom na alin, na sinubukan niya ang Diyos, tanong sa kanya, ikaw ba talaga ay padala ng Diyos, no? Yung sa anghel. Kaya anong ginawa niya? Nag-offer siya ng pagkain at sinunog yung inialay niyang pagkain, no? So bahagi ho, no? Kaya anong sabi? Yung si Gideon ay alin, ay ang kanyang misyon ay para pangalagaan ng bayang Israel ng maayos, no? Para higit na pakinabangan ng mga Israelita yung biyaya at pagpapala ng Diyos sa lupang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, no? Kaya ganoon din no? Sana makita natin, no? Sana rin sabi ko nga, patuloy nating ipanalangin, no? Sapagkat sabi nga ako kuminsan, ay tayo daw, mga Pilipino, hindi raw tayo mahirap, tayo alin? Tayo ay ninakawan, Kasi bakit? Hindi ginamit ng maayos yung ating kayamanan na para sabi nga natin ay kasama sa flood control project, ngayon ay palaging pinag-uusapan, sa mga kalsada,
para sa gamot, para may pandaban tayo sa mga sakit, no? Sapagkat bahagi 'yun na kung sana makita natin, no? Na sana ito ay nagamit yung kayamanan na ito para sa ikaliligtas natin, no? Ay ano ang nangyari, no? Hindi, no? Sana magkaroon tayo ng maraming mga Gideon, no? Para pangalagaan ang bayang Pilipinas, nang sa ganon ay higit nating may ayos ang ating sarili. Para saan? Higit sa lahat, bilang pag-iimpok natin ng kayamanan para sa langit, ano? Kasi ang mentalidad natin ngayon ay magpayaman tayo dito sa lupa, no? Ay nakalimutan natin na ang magpayaman para sa langit.